know me? Nakataas ng kilay na tanong nito sa kanya. You're the only daughter of Collins. Maiksing sagot niya bago nanlaki ang mga mata nito. Oh, I'm so sick talaga. Yeah, it's me. Selena Collins. But hey, don't ever tell anyone as in anyone about me. Naglabas ito ng 1,000 mula sa wallet nito. What's that? The money. It's my payment for your mouth. You will never tell anybody about me, understand? Maarting sabi nito sa kanya kaya napangiti tuloy siya. Are you crazy or what? Napanguso naman ito sa inis dahil tila pinagtatawanan niya ito. I'm not crazy. Bakit mo hinulog yung kotse mo? Because I want them to think na patay na ako. I don't want to go back there anymore. Why? Unti-unti naman itong umiyak sa kanyang harapan. Ang lakas nitong umiyak kaya nataranta siya. Because everybody is laughing at me. Malakas na iyak nito. Napapakamot na lang siya sa kanyang kilay dahil para itong batang umiiyak sa kanyang harapan. Today is my wedding day. Pero hindi na natuloy because of that bastard. He said, hindi niya ko kayang maging asawa. Lalo pang napahagulhol ang babae sa kanyang harapan. Then, napahiya na ako sa lahat ng followers ko. Pinigilan niyang mapangiti. Lalo kasi lumakas ang pag-iyak nito. I don't want to go back there anymore. Please help me. I will pay you. Just help me, okay? Pinunasan nito ang sarili luha bago ito tumigil sa pag-iyak. Kung gaano ito kabilis umiyak kanina ay ganoon rin ito kabilis tumigil. Sa tingin niya tuloy parang baliw ang babaeng kaharap niya. Sayang lang dahil napaka-sexy pa naman ito. I want to start a new life. Pero mali yung ginawa mo. Mag-aalala sa iyong family mo. Babalik din naman ako sa kanila after kung maging better person. I just want to say goodbye to my old self. Gusto kong matuto kung paanong maging mabuting tao. Tila nakuha nitong interest niya sa uling salatang sinabi nito. You want what? Kunot noong tanong niya. I'm a spoiled, wasted rich girl. Yan ang sabi sa akin ng fiancé ko. Si Adrian. May runaway groom. Napapalabi nitong sagot sa kanya. Hindi malaman ni Lance kung saseryosohin niya ba ang drama sa buhay na maarteng babaeng kaharap niya o hindi. Everything he said is true. I am nothing. I don't know anything about life. Hindi ako marunong magluto, maglinis, maglaba at wala akong trabaho. Panangingi lang ako ng money kay mommy and daddy. Lahat yun totoo. I'm a wasted person and I want to change myself. Muli itong napaiyak. Fine, I can help you. Kailangan ko pa naman ng katulong ngayon. Nakangising sabi niya kaya mas lalong umiyak ang babae. I don't want to be a maid. Hindi niya mapigilang matawa ng malakas dahil sa kaartehan nito. You want my help or not? Nag-isip pa ito ng ilang beses bago ito napatango. Wala itong choice kundi magpatulong sa kanya. Sige, help me. Say please. Pangaasar niya pa sa babae. Pinaikot naman ito ang mga mata nito. Please? Pabayaran naman kita eh. Maarte nitong sabi sa kanya. Lahat ng gusto mong matutunan ituturo ko sa iyo pero ayoko nang masyadong maarte. Lalo namang sumama ang tingin ng babae sa kanya. Okay, fine. Just don't tell anyone about me, please? Alright. Mukhang nakahinga naman ito na maayos. What's your name? Mataray na tanong nito sa kanya. Batas. Ew, it's so baduy. Napapahirap ang sabi nito kaya naman napapangiti tuloy siya sa kaartehan nito. Nasaan ang house mo? I know a place where you can stay. 2,000 pesos per month. Swestyon niya. Hindi niya ito patitirahin sa bahay niya dahil baka maging issue pa iyon. What? Presyo lang yun ang lipstick ko ah. Are you sure 2,000 pesos lang? Baka may rats dyan or spiders. Napabuntong hininga na lang siya sa kaartehan ng babaeng ito. Kung ayaw mo, wag mo. Diyan ka na nga. Naiinis na kasi siya sa kaartehan nito. Wait, fine, sasama ako. Hinabol siya nito. Papayag ka rin pala, ang dami mo pang arte. Where's your car? Nakita mo yung kabayong puti kanina?
Iniwan ako dahil sa pagsabog ng kotse mo. Nalaki ang mga mata nito. Oh no, you mean lalakad lang tayo? Hysterical nitong tanong sa kanya. Malayo pa ba? Ang sakit-sakit na ng mga feet ko. Reklamo ni Celine habang naglalakad siya kasama isang estrangherong gwapo. Mukha itong matinong tao kaya naman madali siyang nagtiwala dito. At isa pa, nuknukan ito ng kagwapuhan. Muntik na nga siyang maglaway sa ganda ng katawan nito. Ang arte mo. Kasalanan mo naman kung bakit tayo naglalakad ngayon. Naiinis din ito dahil napakalayo ng nilalakad nila. Tumakbo kasi ng malayo ang kabayo nito dahil sa pagsabog ng kanyang kotse. Napabuntong hininga sa Celine. Napakasungit din kasi ng antipatikong lalaking kasama niya. Hindi umubra dito ang pagiging masungit niya dahil mas masungit pa ito sa kanya. Palbasa nakatsinelas ka lang? Look at me! Naka-heels ako. Magpaa ka na lang. Huminto ito sa paglalakad at tumingin sa kanyang paa. Napansin itong iika-ika na siya sa paglalakad dahil sa kanyang high heels. What? No way! No. Maraming germs dyan, no? Martang tutol niya. Hindi niya ata may imagine ng sarili na magpapaas sa kalsada. Magtiis ka na lang. Malapit na tayo sa magiging apartment mo. Kunot noong sabi ni Batas sa kanya. Kahit nakasimangot ito at kahit madilim sa kalsada ay napapansin niya pa rin ang kagwapuhang taglay nito. Sanay na siya sa mga gwapo dahil panay gwapo ang kanyang mga kapatid. Ngunit ngayon pa lang siya nakakita ng kasing gwapo ng mga kuya niya. Napapataas ang kilay niya habang pasimple niyang tinititigan ang katawan nito. Maganda ang katawan nito. Kahit probinsyana ito ay mukha itong may pinag-aralan, lalo na pag nagsasalita ito ng Ingles. Anong tinitingin-tingin mo? Puna nito sa kanya nang mapansin nito ang paggapang ng kanyang paningin sa abs nito. You're so dirty kasi. Pinaikot niya pa ang kanyang mata dahil nahuli siya nito sa kanyang pagtitig sa hubad nitong pang-itaas na katawan. Ikaw ba naman ang mahulog sa kabayo at magpagulong-gulong sa kalsada dahil may isang babaeng baliw na nagpasabog ng sariling kotse niya? Ewan ko lang kung maging malinis pa rin ang katawan mo. Sarkastiko sabi ni Batas sa kanya habang nakakunot ang mga noo nito. Napataas na lang kanyang kilay at inirapan ito. Buhatin mo na nga lang ako. I will pay you. Pagod na ako. Wait, what? You want me to carry you? Naiinis na tanong ni Batas sa kanya. Oo, dahil I cannot take it anymore. My gosh, sobrang sakit na ng mga paa ko. Don't worry, I will pay you. Lumapit si Batas sa kanya kaya naman napalunok siya. Tila naiinis na ito sa kaartehan niya. Ayoko! Seryosong sabi nito sa kanya na may pagkadiin pa ang pagkakabigkas nito sa salitang iyon. Muli siyang napalunok dahil naamoy niya ang fresh breath nito dahil napakalapit nito sa kanyang mukha. Buwas-buwasan mo yung kaartehan mo, miss, dahil pagod na din ako. Galit nitong sabi sa kanya bago ito tumalikod at naglakad muli. Hindi naman niya maunawaan kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa ginawa nito. Napapataas na lang ang kilay niya. In fairness, ang fresh breath ha? Kahit ang dungis ng katawan? Sabi na lang niya sa kanyang sarili. Paika-ika niyang sunundan si Batas dahil medyo malayo na ito sa kanya. Masakit na kasi talaga ang paa niya dahil sa suot niyang high heels. Lalo na pataas pa ang nilalakaran nila. Paktong lalaki to, hindi man lang maawa. Nainis na wika niya at hindi na niya natiis na hubarin ang kanyang sandals. Kahit dirindiri siya sa kalsada ay wala naman siya magagawa kundi ang magpaa. Alagang foot spa pa naman at pedicure ang kanyang mga paa. Ngunit ngayon wala siyang choice kundi magtapak. Napalingon naman si Batas sa kanya at nakita nito ang pagtapak niya. Pinigilan nitong mapangiti dahil sa itsura ng kanyang mukha na parabang dering-diri. Hindi mo ikamamatayan, ang OA mo. Pangaasar ni Batas sa kanya nang maabutan na niya ito sa paglalakad. Mukhang binagalan talaga nito ang paglalakad upang makasabay siya nito. Che! Inirapan na lang niya ito habang bitbit niya ang kanyang sandals. Maya-maya pa, nakakita na siya ng mga kabahayan. Napangiti agad siya. Oh my God! Finally, nakarating din. Malayo pa tayo. Sa dulo pa. Tinignan niya ito ng masama. Are you serious? Tanong niya kay Batas habang nakakunot ang kanyang noo at halos magsalubong na ang kanyang mga kilay. Mga 4 na kanto pa. Seryosong sagot naman ni Batas sa kanya.
What? Oh no, sobrang sakit din ng paa ko. Inangat niyang kanyang maruming paa upang ipakita kay Batas na nagsugat-sugat na iyon. Hindi kasi sanay ang kanyang paa na magtapak at napaka-sensitive ng kanyang balat. Manipis din ang balat ng paa niya dahil alaga iyon sa foot spa. Kinakayod palagi ang balat niya sa mga exclusive salon na pinupuntahan niya. Napatingin si Batas sa paa niya at napansin itong panay sugat na iyon at napakadumi. Bumuntong hininga ito at lumapit sa kanya. Sakay. Seryosong utos nito sa kanya pagkatapos nitong umupo ng konti sa kanyang harapan na parabang pinapasakay siya nito sa likod nito. Nagningning agad ang kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Batas. Ngunit napansin niyang masarap. Marumi ang likod nito. Nadumihan iyon sa pagulong-gulong nito sa kalsada kanina. You're so dirty. Wala ka bang t-shirt? Tumayong na ito ng maayos at tila naartehan sa kanya. Fine, kung ayaw mo edi huwag. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Batas dahil nagbago agad ang isip nito. No, okay, sasakay na ako sa likod mo. Pigil niya kay Batas. Bumuntong hininga ito ngunit tumalikod uli at muling pumwesto upang makasampa siya sa likod nito. Hindi na niya inisip ang dumi sa likod nito dahil ang mas nakakapagpanginig ng kanyang buto ay ang muscles nito. Unang hawak pa lang niya sa balikat nito ay napakagatlabi na siya dahil matigas iyon at lalaking lalaki talaga ang pangangatawan nito. Hindi naman uwi ang muscles nito dahil ito yung tipo ng muscles na katulad sa mga models sa magazines o yung mga modelong kaibigan niya. Paano kaya naging ganito ang katawan ng isang probinsyano? Kahit pa marumi ang likod nito ay kapansin-pansin ang kinis ng balat nito, para bang balat mayaman. Pipisilin mo lang ba yung balikat ko o sasakay ka? Napakurap-kurap tuloy si Selena dahil sa sinabing iyo ni Batas. Napatitig pala siya sa balat nito kaya natulala siya ng saglit. Ang dumi kasi. My gosh. Tipong tatayo ulit ito kaya binilisan na niya ang pagsakay sa likod nito. At dahil biglaan ang pagsakay niya ay napasubsob siya ng gusto sa likuran ng lalaki. Naramdaman niyang napadiin ang dibdib niya sa likuran nito. Marahil naramdaman din ito iyon. Kumapit kang mabuti kung hindi, ilalaglag kita. Masungit na sabi nito sa kanya kaya naman kumapit siya ng gusto sa leeg nito at ang kanyang dalawang paa ay nakakapit naman sa bewang nito. Kinuha nito ang sandals na hawak niya at ito na ang nagbuhat noon. Inalalayan naman nito ang dalawang binti niya para hindi siya mahulog. Napakagatlabi naman siya dahil hindi niya inaasahan na amoy baby pala ito sa ganito kalapit. Mabango ang ulo nito na parabang hindi ito pinagpawisan. Amoy shampoo pa din ito. Pasimple niya pang inamoy ang binata habang naglalakad ito at nakasakay siya sa likod nito. Akala niya pa naman ay amoy pawis ito dahil napakadumi ng likod nito. Ngunit napakabango naman pala ng batok nito. Makinis din ang batok at likod ng tenga nito. Napapataas tuloy ang kanyang kilay dahil nai-impress siya sa amoy nito. Nabawasan ang pandidiri niya sa maruming likod nito. Tahimik lang itong naglalakad at parabang hindi naman nabibigatan sa kanya. Ilang taon ka na? May tanong niya kay Batas dahil hindi na ito nagsasalita habang pasan-pasan siya. Bakit mo tinatanong? Sungit? Napapairap na lang siya dahil napakasungit na lalaking ito. 26. Maiksing sagot nito. Ang tanda mo na pala? 20 pa lang ako eh. Hindi ko tinatanong. Halos umusok naman ang ilong niya dahil sa sinabi nito. Parang gusto niya tuloy itong sakalin. Ngunit pinili na lang niyang huwag magsalita. Baka kasi paglakarin pa siya nito muli. Maya-maya pa huminto na ito sa tapat ng isang apartment. May 3 pinto iyon at mukhang ito na ang sinasabi nitong lugar kung saan siya maninirahan. We're here. Yumuko dito ng konti upang makababa siya. Napangiwi naman siya sa kirot ng paa niya nang muli niyang itapak iyon sa lupa. Oh! Kumatok naman sa isang pinto si Batas. Sir Batas, aba, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang sabi ng isang matandang lalaki. Pagkabukas nito ng pinto, napatingin agad ang matanda sa kanya. Sino siya, sir? Tanong ng matanda kay Batas na ang tinutukoy ay siya. Mangkaloy, kailangan niya na matutuluyan ngayon. Give her the last room. Kahit nagtataka man ang matanda ay dali-dali nitong kinuha ang susi para sa isang kwarto doon. Si Batas naman ay nakasimangot na lumingon sa kanya. Akin na yung bayad mo. Masungot nitong sabi sa kanya. Napanguso tuloy siya dahil napaka-antipatiko talaga nito.
Parang 2,000 pesos lang kung makasingil ka dyan. Inarapan niya ito at kinuha niya ang kanyang wallet. Natapik niya ang kanyang sariling noo na makitang 1,000 na lang ang cash niya. Panay cards ang nandoon. Oh no, hindi pala ako naka-withdraw ng pera. Don't worry, bukas mag-withdraw ako. Unti-unti namang napangisi si Batas. Kapag minabalas ka nga naman, hindi ka na makakapag-withdraw dito dahil patay ka na, di ba? Gusto mo bang malaman nilang buhay ka pa? Nanlaki ang kanyang mata nang ma-realize niyang may punto ito. Napatakip siya sa kanyang bibig. Oh my, oo nga. Oh no, paano na ako nito? Utangin mo muna sa akin. Pag bumalik ka na sa parents mo, bayaran mo ako. Napapailing na lang sa Batas bago siya nito iniwan doon. Wait, saan ka pupunta? Paika-ika niyang sunundan sa Batas. Uwi na ako. Balak mo pa atang sumama eh. Teka lang, can you stay for a minute? Samahan mo ko tingnan yung room. I promise, I will pay you extra. Bibigyan kita ng 1 or 2 million pesos pag bumalik na ako sa parents ko. Napabuntong hininga sa Batas dahil sa kanya. No, uuwi na ako. Masyado mo na ako naaabala. Natatakot ako eh. Napayuko tuloy siya dahil totoong natatakot naman talaga siya. Mababait ang mga tao dito. Ngunit wala nang nagawa sa Batas kundi i-guide siya papunta sa kanyang magiging bagong tahanan. Maliit na kwarto lamang iyon. Pagbukas pa lang nito ng pinto ay parang gusto na niyang mapaiyak. Kutsun lamang ang kama sa loob. Konting gamit sa pagluluto at isang maliit na lamesa lamang ang laman noon. May maliit ding banyo doon ngunit walang shower at walang bathtub. Oh no, wala na bang iba? Sabi mo gusto mo magbagong buhay, di ba? Gusto na niyang umiyak ngayon pa lang. Baka kaya niya kayaan tumira sa isang maliit na kwartong iyon. I'll go home now. Pupuntahan na lang kita dito bukas pag kailangan ko na ng tagalinis at tagalaba. Napalabi siya dahil sa sinabi ni Batas. Tila ngayon pa lang ay napapagod na siya. Pinigilan namang mapangiti ni Batas dahil sa naging reaksyon niya. Nais mapaiyak na si Lina na makaalis na si Batas at iwanan siya sa kanyang bagong titirahan. Hindi niya malaman kung paano siya kikilos sa maliit na kwartong iyon. Malinis naman ang loob ng kwarto pero walang kagamit-gamit doon. Napasign of the cross siyang mag-isa dahil natatakot siya. Pinagbilinan pa siya ni Batas na mag-lock siya ng pinto. Pakiramdam niya hindi niya kakayanin itong bagong buhay na ito. Ngunit pinapalakas lamang niya ang kanyang loob. Para sa yourself, I can do this. Sambit niya sa kanyang sarili habang namumula ang kanyang mga mata. Mag-iisang oras na siyang nakaupo sa kutsun at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naisanin niyang maligo ngunit pakiramdam niya hindi niya kayang gawin iyon lalo na't malamig ang tubig. Wala man lang kasing heater ang tubig doon. Hindi din siya marunong maligo na gumagamit ng tabo lamang. Napatili siya dahil may kumatok sa pinto. Who's there? May halong kabang tanong niya. Ngunit kumatok lang muli ang tao sa labas ng kanyang pintuan. Lalo tuloy siyang kinabahan. Sino ka? I will not open this damn door. Miss ako to. Boses iyon ni Batas kaya nakahinga siya ng maluwag. Agad niyang binuksan ang pinto nang masigurado niyang si Batas iyon. Salamat naman at bumalik ka. Nakangiting sabi niya nang pagbuksan niya ito ng pintuan. Mukhang nakaligo na ito dahil nakabihis na ito ng white t-shirt at maong na pantalon. Lalo tuloy itong gumuwapo. Dinadman na lang niya ang kagupuhan nito dahil hindi siya maaaring magkagusto dito. Hindi naman love life ang ipinuntan niya dito. May hawak itong 2 paper bag na malalaki. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng kanyang kwarto at inilagay iyon sa loob. Ano yan? Tanong niya sa mga daladala nito. Blankets and stuffs that you needed. Sabi nito bago ito lumakad palabas muli ng kanyang kwarto. Teka, uwi ka na ulit? Idinaan ko lang talaga yan dahil lalamigin ka kung wala kang kumot. Bayaran mo na lang ako. Ililista ko yan sa mga utang mo sa akin. May toothbrush ba dito? And facial wash? May toothbrush dyan at sabon. Matuto kang gumamit ng sabon lang. What? But I have sensitive skin. Not anymore. Masasanay ka din. Napapangisi ito dahil natatawa ito sa timpla ng kanyang muka ngayong mga oras na ito. Please, babayaran naman kita. Akala ko ba gusto mong magbagong buhay? Fine. Sige, thanks na lang.
Si Selena na mismo ang nagtapos na sasabihin ni Batas dahil kabisado na niya ang linya nito. Napapailing na lang si Batas sa kaartehan niyang magsalita. May t-shirt ako dyan at shorts. Yun muna ang gamitin mo. Bukas sasamahan kitang bumili sa ukay-ukay ng damit mo. Naningkit ang kanyang mga mata dahil sa mga sinasabi ni Batas. What? No way. Hindi ko isusuot yung mga damit mo, no? Para ko na rin naramdaman yung body mo. My God, you're so pervert. Ang arte mo, anong isusuot mo? Yang damit mo hanggang bukas? Makatulog ka kaya niyan? Napatingin naman siya sa kanyang white dress. Napakarumi na pala ng damit niya. Napalunok tuloy siya. Ew, ang dungis ko. Oh no! Nandidiri tuloy siya sa kanyang sarili. Sa buong buhay niya, ito pala ang unang beses na may duming nakakapit sa kanyang damit. She's a clean kind of person. Napakalinis niyang tao. Ngunit ngayon, nanggigitata na ang suot niyang white dress. Sobrang arte. Napapailing na lang na lumayo si Batas sa kanya bago ito sumakay sa kabayo nito at umalis na doon. Nang makaalis si Batas, nilock agad niya ang pinto at isa-isa niyang tinignan ang laman ng 2 paper bags. Napangiti siya dahil may 2 pillowcase doon at isang makapal na kumot at bedsheet. Mabango ang mga iyon at bagong laba pa. Oh, salamat naman. Inamoy niya ang kumot. Ang may fabric conditioner iyon. May toothbrush doon na mukhang mumurahin at may 3 box ng sabon din doon na tila hindi niya pa nagagamit sa buong buhay niya. Ngunit sa packaging pa lang ng sabon ay mukhang mumurahin din iyon. Mas okay na iyon kaysa kaninang wala siyang magagamit. Napakagatlabi siya na makita ang isang plain t-shirt na kulay puti at isang jersey shorts. May kasama iyong isang itim na brief kaya napatili siyang mag-isa. Pervert niya talaga. Ipagamit ba naman sa akin ang brief niya? Kadiri! Naihagis niya tuloy ang brief nito sa kisame at sumabit ito doon. May 2 malaking towels din na nandoon. Kahit papaano lahat ng mga iyon ay kailangan niya. Ngunit napangiti siya na makita niya ang isang Tupperware na mayroong pagkain. May mineral water din iyon. Biglang kumulo ang kanyang tiyan. Nagpapasalamat siya dahil naalala siyang balikan ni Batas. Hulog pa rin ito ng langit kahit napaka-antipatiko nito. Marahil naisip nitong hindi pa siya kumakain at kailangan niya ng kumot ngayong gabi. Napalunok siya nang buksan niya ang Tupperware. Hindi niya kilala ang ulam na iyon. Parang ulam iyon na mahihirap. Don't get her wrong guys, pero may sariling chef. Si Selena ng mga pagkain niya dahil napaka-arte niya sa pagkain. Dahil gutom na siya at kumakalam na ang kanyang sikmura ay hindi niya natiis at kinainan niya iyon. Hindi niya alam kung anong klaseng ulam iyon ngunit napakasarap pala. Mainit-init pa ang kanin at mukhang bagong saing pa lang iyon. Sarap na sarap siya sa ulam. Kung sino man ang nagluto ng ulam na iyon ay talagang kukunin niyang personal chef pag balik niya ng mansyon. Pagkatapos niyang kumain ay pinalitan na niya ang kanyang una ng bagong pillowcase at bagong bedsheet. Kahit papaano ay makakatulog na siya sa kutso na iyon dahil mabango ang ipinalit niyang kobre kama. Napatingin siya sa kanyang sarili at nangangati na ang kanyang katawan. Kahit giniginaw siya ay kailangan na niyang maligo. Lalo na't sanay na sanay pa naman siya mag-shower bago siya matulog sa gabi. Pumasok siya sa loob ng maliit na restroom. May isang kulay puting timba doon na punong-puno ng tubig. Mukhang malinis naman ang timba na may tubig at ang puting tabo ay mukhang bagong-bago pa din. Sementado lang ang sahig kaya napakalamig nito sa kanyang mga paa. Panay sugat pa naman ang paa niya. Napangiwi siya na makita niyang nagputik ang kanyang mga paa sa sahig. Ew! Oh no! Dirty ko! Napapaiyak niyang sambit habang hinuhubad niya ang kanyang damit. Napatili siya na mapatingin siya sa salamin na nakasabit sa gilid ng pinto at nakita niya ang kanyang muka. She's totally messed up. Nagkalat ang eyeliner sa kanyang eyebags at daig pa niya ang mukha ng mga drug addicts. Napakapangit niya. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Ang gulo-gulo din ang kanyang buhok. My God, napaka-ugly ko. Kaya naman pala napakasungit ng antipatikong lalaking yun eh. Sinubukan niyang basain ng tubig ang kanyang muka. Napatili siyang muli dahil napakalamig ng tubig. Ay, ang lamig! May tako rin naman doon na pwede niyang pag-initan ng tubig. Ngunit ang problema, hindi siya marunong magbukas ng kalan. Wala talaga siyang alam sa buhay kaya lalo siyang napapaiyak. Lalo niyang naiisip na tama nga ang sinabi ni Adrian. She's nothing. Katulad na lang ngayon,
Kung marunong lang sana siyang magbukas ng kalan, di sana'y nakapagpainit siya ng kanyang panligo. At isa pa, high-tech ang kanilang lutuan sa mansyon. Hindi ganitong mumurahing kalan. Tiniis niya ang lamig ng tubig. Naligo siya at ginamit niya ang sabon na ibinigay sa kanya ni Batas. Mabango naman ang sabon. May isang sachet din ng shampoo na nandoon kaya pinagtyagaan na lang niya iyong gamitin. Sa sobrang lamig ng tubig, kahit gusto niya pang magtagal sa panliligo ay hindi na niya nakayanan. Nang matapos siyang maligo ay napraskuhan naman siya. Isunuot na niya ang white t-shirt at jersey shorts ni Batas. Malinis iyon at mabango. Naginit ang kanyang pisngi dahil wala siyang suot na panty ngayon at tangang jersey shorts lang nito ang suot niya. Wala din siyang bra na suot dahil maruming-marumi na ang kanyang bra. Ilang minuto niyang hinintay matuyo ang kanyang mahabang buhok na hanggang kanyang bewang. Ipinusod niya iyon bago siya nahiga sa kanyang kutson. Tapos simangot agad siya dahil hindi malambot ang kutson na iyon. Hindi katulad ng kama niya. Ngunit pwede na rin iyon kaysa nasa kalsada siya ngayon. Mabuti na lang at nakita niya si Batas kanina sa daan. At mabuti na lang din dahil kilala siya nito. Iniisip niya ang kanyang pamilya bago siya nakatulog. Kahit natatakot siya sa unang beses niyang matulog doon ay nakatulog pa din siya. Marahil dala na din iyon ng pagod niya sa pag-iyak buong araw. Simula ngayon, isang matatag na si Lina na ang gusto niyang maging katauhan niya. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na kaya niya rin magbago. Mahirap man ay susubukan pa rin niya para sa kanyang sarili. Malakas na katok sa pintuan na nagpagising kay Selena kinabukasan. Reklamong ungol niya at binaliwala niya ang malakas na katok na iyon. Dahil masakit pa ang buong katawan niya sa sobrang pagod. Muling kumatok ng malakas ang tao sa labas ng kanyang kwarto. Napadilat siya ng konti at inis na bumangon dahil kung makakatok ang taong iyon ay para bang pag-aari nito ang kanyang kwarto. Yaya naman eh. I'm so sleepy pa po. Sigaw niya habang pupungas-pungas pa siya. Dahil antok na antok pa siya ay wala pa sa katinuan ng kanyang utak. Tumayo siya sa kanyang kama. Nagtaka pa siya ng konti. Bakit nasa lapag siya? Ngunit dire-diretso na lang siya lumakad papunta sa pinto upang buksan iyon. Yaya, mamaya na ako magbe-breakfast. Anong oras na, mahal na prinsesa? Sabi ng isang baritonong boses nang pagbuksan niya ito ng pinto. Isang mata pa lang ang kaya niyang buksan sa mga oras na iyon. Ha? Inaantok na tanong niya. Wala pa siya sa kanyang sarili dahil hinihila pa rin siya ng kaantukan. Saglit siyang tinitigan ng lalaki dahil napakaganda ng kanyang muka. Lalo na ngayong bagong gising siya. Kagabi kasi napakapangit ng kanyang muka dahil sa makeup na kumalat sa buong mukha niya. Ngunit ngayong fresh na fresh ang kanyang muka at namumula ng natural ang kanyang pisngi at labi ay hindi maiwasan ni Batas na mapansin iyon. Tulog ka pa ata. May panis na laway ka pa. Masungit itong sabi sa kanya kaya naman para siyang binuhusan ng malamig na tubig at nagising na siya ng tuluyan. Napatakip siya agad ng kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mata. Bumalik sa kanyang alaala ang mga nangyari kahapon habang nakatingin siya kay Batas. Ano, gising ka na ba? Nakakunot noong tanong nito sa kanya nang hindi siya magsalita. Paano ba naman? Mas gwapo pala ito kapag maliwanag ang paligid. Kung kagabi napansinan niya na gwapo ito, ay mas lalo na ngayong maliwanag niyang nakikita ang taglay nitong karisma. Parang mas gwapo pa nga ito kay Adrian. Ipinilig niya ang kanyang ulo dahil tulog pa nga ata siya dahil kung ano-anong iniisip niya. My God kasi, why are you so early, Batas? At kung makakatuka naman parang gusto mo nang sirain ang door. Tumalikod na agad siya kay Batas dahil nahihiya siya sa kanyang itsura. It's 10 o'clock already, miss. Hindi ganyan ang gising ng mga matitinong tao. Kung gusto mong maging matino. Pumasok ito sa kanyang kwarto at inilapag nito ang isang maliit na paper bag sa maliit na lamesa niya. Napatingin naman siya doon. And what's that? Nakataas na kilay na tanong niya kay Batas. Utang. Maiksing sagot nito habang tinitingnan ang kanyang itsura. Naamoy niyang pagkain ang laman ng paper bag na iyon kaya naman napangiti siya agad. Wow, many thanks. Kahit antipatiko ka pala, mabait ka naman. Ilista mo na lang ito sa mga utang ko sa iyo, okay? Lumapit agad siya sa paper bag upang buksan iyon. Katulad kagabi, isang Tupperware iyon na may lamang ulam at kanin. Sa amoy pa lang ng ulam ay alam niyang masarap ulit iyon.